Eli Gio Guevara. Ang kaligtasan ba ay nababatay dahil sa relihiyon at sa mga pagkain at pangingili ng araw? Ang sagot ho natin ay hindi. Dahil ang kaligtasan po ay tanging sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Malamang ang inyong tinatanong na nababatay sa relihiyon ay kung kaligtasan ay kailangan pumasok ka sa isang relihiyon para maligtas. Ang sagot natin ay hindi. Dahil sa yung mga relihiyon, kung yan ay nakakapagligtas, di lahat na ng kaanib ng isang relihiyon, wala nang mawawaglit, lahat na ligtas yan. So mali po yun, mga kapatid, mga kaibigan, dahil ang tagapagligtas po hindi relihiyon, kundi si Kristo po ang ating tanging tagapagligtas. Siya lang po ang ating dapat na pag-ukulan ng ating pananampalataya at dahil sa ang kanya pong pangalan ay nangangahulugang tagapagligtas. Yan po ang sinasabi po sa atin tungkol sa pangalang Jesus. Basahin nga natin. At ito po ay nasa aklat ng Mateo sa 1 at ang talata ay 21. Ayan, sabi po rito, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So malinaw po na yung pangalang Jesus ay Savior or tagapagligtas. So, hindi po relihiyon. Subalit, merong dalisay na relihiyon, merong relihiyon na ililigtas. Kaya lang, hindi po lahat ng membro ng relihiyon na yon, kung hindi naman siya naging matino at hindi naman niya inayos ang kanyang relasyon sa ating Panginoon, ay hindi rin garantiya na kumot kaanib siya ng relihiyon na tunay, ay ligtas na siya. Yan po ang ating gustong ipahiwatig po sa puntong yan, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, ang inyong tanong ay, may karugtong kasi, no? Kung ang kaligtasan ba nababatay dahil sa relihiyon at, ayan po, sa mga pagkain at pangingili ng araw. Yan. Isa lang po ang sagot natin, no? Hindi pa rin. Kasi yung pong mga pagkain, yung mga bawal kainin at pangingili ng araw, hindi po yan ang makapagliligtas sa atin. Ito po ay malinaw na binabanggit po sa atin sa Aklat ng Roma, Kapitulo 3, ang talata po ay 20, at sabi po ay ganito, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So, ito po ang malinaw na sinasabi po dyan sa talata, walang laman na aariing ganap sa pangitan ng gawa ng kautusan. So yung sinabi po ninyo na sa inyong tanong na pagkain, mga inumi, mga pangingin ng sabat, hindi po iyan kailangan sa kaligtasan. Malamang ang inyong itatanong ay, bakit pala ninyo yan sinusunod? Tama, sinusunod, hindi para maligtas. At meron nga po tayong mga naririnig na mga argumentation o mga sinasabi po na, so hindi talaga solid. Ganyan ang sumunod na tanong. Hindi talaga totoo na salvation by grace. Kasi kung salvation by grace, wala nang pagsunod. Hindi rin po pwede yun po, mga kapatid. Kasi hindi po pwede na after mong maligtas, ilabagin mo na lahat ng utos. Napakasama naman nun. Iniligtas ka na nga, tapos hindi susunod. So, ibig sabihin yung pagsunod sa kautusan ay walang kinalaman sa kaligtasan. No? Yan po ay bunga. Yan ho ay sinasabi po natin resulta ng pagkaligtas. Sabi po ng aklat ng Galasya, ang ating pagsunod ay dahil sa ating pag-ibig. Sa Kapitulo 5, at ang talata po nito ay 6, ay nakasulat po dyan, sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ayan.
So yung ating pong pagsunod, mga kapatid at mga kaibigan, ay sa pamamagitan po ito ng ating pag-ibig sa Diyos na nagligtas sa atin. Hindi po pwede na pagkatapos natin naligtas, ay magpapatuloy tayo sa kasalanan. Hindi pong pwede yan, ang sabi ni Apostol Pablo. Sa Roma, Kapitulo 6, talatang 1, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? So, ibig sabihin dito, yung pong buhay ng isang Kristiyano, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. At ang buhay na hindi nagpapatuloy sa kasalanan, ay ito po ay hindi lumalabag. Sumusunod ho ito. Sa madaling salita, mga kapatid, mga kaibigan, kung ang Seventh-day Adventist ay kilala sa mahigpit na pagtuturo ng kautusan, ito ay hindi para sa ikaliligtas. Kaya nga binabato tayo na walang aariing ganap sa pagsunod sa kautusan. Totoo yun. Totoo. Turo ho natin yan. Yun nga lang, ay inconsistent naman pagka hindi ka kumuliligtas sa biyaya, magpapatuloy ka na sa pagkakasala. Ito nga ang sabi, binasa natin. Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Sabi ng talatang 1. Ang tabi ng Diyos, huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano tayong mga bubuhay pa rin yan? Sabi ng 3, iba ganin nyo nalalaman na tayong lahat na nangabautismuhan, kay Kristo ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayo nga ay nangalibing nakalakip niya sa magitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay, sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. O tingnan niyo po ang magandang punto po dito. Tingnan niyo ha, sa isang typical na illustration, yung tao na hindi nakakilala sa ating Panginoon, di Bible study, inaralan, nakaalam ngayon ng katotohanan. Kung dati ay namumuhay siya, marami siyang bisyo, sugal, sigarilyo, alak, babae, nakaw dito, nakaw doon, o ano man, di nakilala niyang Panginoon. Na makilala niyang ating Panginoon, tinuro natin, natanggapin ng ating Panginoon bilang paraan ng kaligtasan. At yun naman po talaga sa Aklat ng Gawa, 16:31. Sabi po dito, kailan sinabi naman ang palataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. So dito, ganyan ang ating pagtuturo. Kaligtasan sa pangalan ng Panginoon. Walang ibang pangalan na ibinigay sa sinungaling na sukat ikaligtas. Di maintindihan ngayon ng tao yan na dating maraming bisyo na namumuhay sa kasalanan. Nabautismuhan, sabi doon sa Roma, Kapitulo 6, binasa natin. Bagong buhay niya kay Kristo. Ay alangan namang balikan pa niya yung sugal, pagnanakaw, pangangalunya, yung pong alak, mga bisyo, o kung ano-ano pa. Hindi niya babalikan yun. Ngayon, sabi ng iba, iligtas ka na nga yun, di na kailangan kautusan. Ay, anong ibig sabihin? Babalikan uli yun? Naturalmente, hindi Sabi ni Pablo doon sa Kapitulo 6, paano tayo mabubuhay pa riyan Tayo nangalibing ng kalakip ni Kristo. So, yan yung bagong buhay. Yun po yung sinasabi sa Aklat ng Efeso, sa Kapitulo 2, 8 hanggang 10. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ayan. Tingnan mo sa 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Merong inihanda ang Diyos
na daan upang ating lakaran. Ito na yung sinasabi doon sa Roma na magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Hindi na. So doon ngayon papasok, kapatid, yung tinatanong nyo na nakasalalay ba sa kaligtasan yung pagkain, yung mga bawal kainin yung karamdaman at pangilin ng Sabat. Hindi. Yun ho ay after ng salvation, kailangan makita sa ating buhay bilang bagong tao. Bilang bagong ika nga ay nilalang na nabautismuhan kalakip ni Kristo. O, ayan sabi po dito, napaka ganda sa talatang binasa natin kanina hanggang 4, di ba? O, ang 5 at 6 sabi, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan ay magkagayon di naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Na nalalaman natin ng ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa cross upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Yung pong pagkaalipin sa kasalanan, mga kapatid, ay nangangahulugan na sunod-sunuran ka o lumalabag ka. Pagka hindi natin makontrol ang kasalanan, ang paggawa ng kasalanan, alipin ka niyan. Ibig sabihin, lumalabag. So yan po yung buhay ng isang taong nakakilala sa ating Panginoon. Kasi nga, hindi ko maintindihan kung bakit mayroong nagtuturo na hindi lang talaga totoong salvation by grace ang Adventist. Kasi after ng kaligtasan, ituturo pa rin nila yung kautusan eh. Ay, anong gusto mong gawin? Labagin? Anong gagawin natin sa kautusan? Para, dekorasyon na lang. Kasi ayaw ipasunod kasi mababahiran daw ng mali ang kaligtasan. Ang nangyayari ngayon, dekorasyon na lang yung kautusan na yan. Apak-apakan na lang. Kasi pag sinunod mo, hindi ka salvation by grace. Yan ho ang lumalabas na pagtuturo ngayon na iba. Hindi naman natin sinasang-ayunan dahil hindi ho yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga, ating pabinasa itong 1 at 2 Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya makapanagana? Sabi ng Diyos, wag mangyari. Mga patay na tayo sa pagkakasala. Paano patay mabubuhay? Yan. Ibig sabihin, yung pagkakasala, patay na, wala na yan. Nasa bagong buhay na kasi nabautismuhan na, sabi ng talatang 3. Yan yung bagong buhay. Kaya yung sa nagtanong, doon ngayon papasok po yan, yung gawa, hindi para ikaligtas, kundi ito ay bunga ng ating pagkaligtas. Tandaan natin, ito ang prinsipyo yan. We are saved by grace through faith. Pero tayo ay i-judge according sa ating mga ginagawa. Kaya, hindi pwedeng walang bunga ang kaligtasan. Kasi hahatulan tayo. Ito, basahin natin. Sa Mateo 12:36, pati yung ating salita dito ay ipagsusulit natin ito sa Diyos. Ito. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan, sabihin ng tao, ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Ayan, sapagkat sa iyong mga salita ay magiging banal ka at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Tamo? Kaya, dito, Panginoon mismo may sabi, pag tayo'y naging lingkod ng Diyos, tag-Kristiyano, mag-ingat na tayo sa ating ginagawa, sa ating sinasalita. Kasi, hahatulan tayo doon. Pero, hindi nangangahulugan salvation by works yun. Hindi ganon, mga kapatid at mga kaibigan. So, dito na po, kasama na po natin si Brother Richard. Ayan, so Brother Richard, ang sinasagot nating tanong dito, para masimulan mo, ay ito yun, makikita mo dyan, yung tanong ni Gio Guevara, yung ang kaligtasan ba ay nababatay dahil sa relihiyon at sa pagkain at sa pangingili ng araw. At naipaglingkod ko na, Brother Richard, na ang kaligtasan talaga ay sa biyaya sa magitan ng pananampalataya. Yun nga lang ay dahil nga sa marami tayong natatanggap na hindi totoong salvation by grace ang Adventist kasi after ng kaligtasan, tinuturo pa daw yung kautusan, ganyan. Kaya
atin na po itong isinama rin, dinamay na ho natin ito dito. Dahil nga, magiging magulo. Pagka tapos na maligtas, ay baliwala na lang ang kautusan at hindi natin ito gagawin. Ay walang kwenta yung kaligtasan na yan. O yan na. Tama, Brother Johnson. May tao na sa upuan. Nabanggit mo. May tao na sa upuan. Nabanggit mo kanina na mahalaga na ingatan pa rin natin yung ating mga pagkilos, pati yung ating pagsalita. Kasi pati nga yung salita, dadalhin ng Diyos sa paghatol, Brother Johnson. Totoo po yun. At kahit paglingkod nyo nga po, Brother Johnson, yung nasa Roma 14:12. Sabi po, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Tingnan po natin. Magbibigay tayo. Tama yung sinabi mo. May paghuhukom. Bawat isa sa atin may magbibigay sulit sa paghuhukom, Brother Johnson. At ano ba yung susulitin ng Diyos sa ating buhay, mga kaibigan at mga kapatid? Paglingkod po natin, Brother Johnson. Pasuyo, 2 Korinto 5:10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. Ayun, no? Swak. Brother Johnson, medyo paano 'yan kung pagkatapos mong manampalataya wala ka ng pakialam sa ginagawa mo kung mabuti o masama? Yun nga kasi lalo tuloy para hindi raw totoo yung nagtuturo tayo ng salvation by grace kasi nga bakit itinuturo pa rin yung kautusan? Parang ano lang daw. Parang ano tawag dito? Yung ating pagdodoktrina parang pabalat lang. Kunyari lang. Yun. Parehas tayo ng parang sa madaling salita, parang kaplastikan lang. Oo. Kunyari lang daw yun. Oo nga. Ay di ituro mo ngayon na pag tinanggap mo na yung biyaya at na mananampalataya ka ni Kristo, ay di ituro mo ngayon, di lahat ng gawin mo masama. Tingnan natin. Siguro naman, wala naman Brother Johnson matino na samahan na matapos mong tanggapin si Kristo sa pamagitan ng biyaya, sa mampalataya ka, niligtas ka ng biyaya, niligtas ka ng biyaya sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. And then, pagkatapos niyan, sige, pangaral mo. Sige, mga kapatid, free for all. Gawin mo lahat ng gusto mo. Total, ligtas na tayo. Ganon? Wala naman sigurong matinong mga ngaral na ganon na lang sasabihin, Brother Johnson. Tama. Kasi kinakailangan i-consider natin, kinakailangan i-consider natin ang ating gagawin. Lalo pa nga na inaangkin mo na ikaw ay Brother Johnson? Ikaw ay isang mananampalataya na ngayon ng ating Panginoon. Dapat talaga i-consider mo ito. Dapat nakikita yung mga tamang bunga ng buhay Kristiyano sa buhay mo. Ito, bago na natin ipagkaloob yung isa pa, Brother Johnson, 2 talata. Tingnan nga natin, Brother Johnson, itong nasa dalawang talata, pero unahin natin yung nasa aklat po ng Apokalipsis, 22, talatang 12. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ayun. Kung wala nang halaga, Brother Johnson, yung tamang gawa sa tingin ng Diyos after mong manampalataya sa ating Panginoon Kristo, ay para saan to? Tama. Para saan to? Di ba? At yung binasa nga natin, yung huling talata na nauna mong binasa sa 2 Korinto 5:10. Para saan to? Bakit binabanggit pa rin yung mga gawa, Brother Johnson? Maging mabuti at yung lalo pa nga, Brother Johnson, yung sige nga po, pagbingot uli natin, yung Ecclesiastes, wag niyong sabihin pang Old Testament lang ito. Ecclesiastes 12, 13 at 14. Yan. Hindi ko narinig, ewan ko lang hindi ko narinig, inabutan ko, hindi ko naman narinig na binanggit mo. Pwede po bang pakibasa po ito? Ito sabi ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sa 14. Tuloy niyo po. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ito po natin, Brother Johnson. Kaya, paano mo ngayon ipapagwalang bahala ang mga tamang gawain sa pananaw ng Diyos the moment ikay manampalataya sa Kanya? Yan. Ibig bang sabihin, pag sumampalataya ka sa Diyos, anything goes, Brother Johnson? Kung kailan ka sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, anything goes na lang. Mas lalo kung ano man ang gawin mo, bahala ka na. Oo. Ay lalong yan.
for me, mas lalong hindi katanggap-tanggap yan, Brother Johnson. Palagay ko yan ay... Mas lalong hindi katanggap-tanggap yan. Yan ay nauso, palagay ko yan ay ang doktrinang nauso dahil sa para masundan niya ang kanyang sarili. Yun ang mas nakita kong tamang logic doon sa ganong rason. Oo. Brother Johnson. Hindi na ang Diyos yun ang mas nakita kong tamang logic doon. Hindi aral ng Biblia, kundi ayon sa kanyang lifestyle. At kaya niya tingnan natin na, yun. Tama, Brother Richard, tingnan mo kung ganun, tama sila sa ganun. Ang Diyos ang pasimuno ng kaguluhan at kasalanan. Kasi dahil sa kanyang kaligtasan na libre, ayan, pinayagan ng gumawa ng kasalanan yung mga tao. Mabuti pa siguro mabuti pa siguro. Hindi na lang ganoon. Kasi dahil sa libreng kaligtasan, binigyan niya na ng kalayaan ng taong lumabag. Parang ganun ang mangyayari. Kasi pag tinuro mo na sumunod, hindi tama ang kaligtasan na tinuturo mo. Kasi kunya-kunyari lang. Ganun yung mangyayari. Parang kaplastikan lang. O sige, dagdagan pa natin. Tingnan natin kung kaplastikan tong sinasabi ni Santiago 2:12. Gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Tingnan nyo. Brother Johnson, paintulot nung basahin ko to sa Magandang Balita Biblia. Sige. Ano po? Sabi dyan, kaya't mag-ingat kayo. Oy, grabe, kung walang danger, ba't pag-iingatin? Ang sabi dyan, kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos. Tingnan sabihin, Brother Johnson, itong salitang pagkilos, hindi ito paggawa. Mag-ingat kayo sa inyong pagkilos. At pananalita, tama ka, kanina binasa mo yung nasa Mateo 12, sapagkat hahatulang kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Ituloy nyo nga po, Brother Johnson, sa 13, bago ko basahin dito. Pakituloy nyo nga po sa 13. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Brother Johnson, ibig mo na sabihin, ito yan, walang awang hahatulan ang di marunong maawa, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Brother Johnson, tingnan mo, kung walang kwenta yung ating mga ginagawa after natin tanggapin si Kristo bilang ating tagapagligtas, bakit sabi diyan walang awang hahatulan ang di marunong maawa? Don't tell me wala kang ipinakitang pagkilos, kaya sinabing hindi ka marunong maawa. At tingin ko, kaya nga sinabi dito hindi ka marunong maawa. Dahil ano po yun? Di ba? Mateo 25. Ang sabi diyan, may nakita kang gutom, hindi ka nagpakain. May nakita kang hubad, hindi ka nagbigay ng damit. May nakita kang may sakit, hindi mo tinulungan, nakulong, hindi mo dinalaw. Bakit? Diba sinabi natin pa Kristo, sino mang gumawa ng mga bagay na ito sa kaliliitang mga ito ay ginawa sa akin, Brother Johnson. Pansinin mo yon, meron talagang gawa, Brother Johnson, sayat sa gusto natin meron talaga. At pwede ba, huling medyo pakisuyo sa pagkakataong ito. Huling pakisuyo, pabasa mo nga, Brother Johnson, nasa ano nga lang tayo, nasa Santiago 2, wag ka nang umalis, 8 hanggang 11. Kasi yung binasa natin, 12-13. At simulan nga natin ang 8 hanggang 11 nitong Santiago 2. Gayon man, kung inyong ganapin ang kautusang hari ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Ano ba, Brother Johnson? Anong tawag dyan? Gawa kayo ng mabuti. Masama? Ano ba yung sinabing pag ginagawa mo, nagsisigawa kayo ng mabuti? Ang sabi dito, kapag mabuti ang iyong ginagawa, kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos. Alam mo, Brother Johnson, kaya nga nagtataka nga ako dun sa sinabi mo kung sino man yun. After mong makilala ang Diyos, ano yun? Free for all ang gagawin. Hindi. Ano sabi? Mabuti ang iyong ginagawa kung tinutupad mo ang utos ng Diyos. Yan. Ano yun? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, Brother Johnson. Yeah. Di ba nasa Old Testament na yan? Oo nga. Nasa 19-18 ng Leviticus. O kaya, yung iba na pinagkukontra, yung kautusan sa Old Testament, ang pagdating dito sa New Testament, for kinakay Kristo na, hindi na dapat sundin ang kautusan. Maling-mali po yun. Didiretsuhin ko na, Brother Johnson. Maling-mali po. Pakituloy na nga po yung 9 hanggang 11. Sige nga po. Tapat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nagkakasala kayo at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsasabi,
huwag kang mangangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang papatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Ay, hamakin mo yan. Meron pa rin palang, Brother Johnson, meron pa rin palang kautusan na kinukonsider ang Diyos kahit matapos ka ng sumampalataya. Oh. At anong tawag doon, Brother Johnson? Yun nga sa 12, kautusan niya ng kalayaan. Binasa natin, ating pinatunayan, na hindi po yan, walang iba po yan, kundi ang moral law na tinatawag, Brother Johnson. Tama. O, tumataginting naman yung tenga ng iba, ulitin natin, 10 utos po yan. Ayan po yung tinatawag na Decalogue, Brother Johnson. Kaya doon po, Brother Johnson, maliwanag naman na ipinaliwanag mo yung tamang sistema. Okay po? Kung paano natin iuugnay ang pananampalataya sa kaligtasan at yung pananampalataya sa paggawa ng naayon sa kalooban ng Panginoon. I hope and pray na naunawaan itong nagtanong at ng ating mga viewers kung bakit after natin makilala ang ating Jesucristo, na mas mahalaga, Brother Johnson, na makita sa atin ang tunay na bunga ng ating pananampalataya. Tandaan, huli na lang, bibigay ko na po sa ating mas nahuli ngayon, Evangelist Dizon, na nasayin nating Jesucristo, ako ang puno, kayo yung sanga. At ang sabi ng ating Jesucristo, makikilala ang puno o makikilala ang bunga ayon sa kanyang puno, Brother Johnson. Tama po. Nakakahiya sa ating Jesucristo na inaangkin natin na tayo ay nakakapit sa kanya bilang puno, pero yung buhay naman natin ay salungat doon sa ibinunga ng ating punong pinagkabitan, Brother Johnson. Alam na dis, sabi nga, pag di pa nakuha yan, alam na dis. Tama yung sinabi mo, na kaya niya lang sinasabi yan, hindi para ituro ang ayon sa banal na kasulatan, kundi para umangkop lang kung ano ang kanyang lifestyle. Kaya niya patuloy na ipinagtatanggol ang ganong mga bagay. So, Brother Johnson, maraming salamat sa pagbibigay ng panahon. Ayan. Okay, andito po na si Evangelist Dizon. Pastor, meron kang i-dagdag doon sa tanong na yon? Ang akin lang pong gustong maidugtong po doon, alam nyo, Brother Richard, Brother Johnson, hindi ko talaga mapag-ugnay. Sabi nga ng FM, di ko talaga magets. Magets. Na bakit mo nasabing ikailigtas sa biyaya na nampalatay kay Kristo habang salungatin mo naman siya sa pinag-uutos niya sa iyo? Yun po ay hindi ko maintindihan na ang taong nagsasabing nanampalataya sa Diyos, siya po ay nagmamahal sa Diyos, pagkatapos pagdating sa sinabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments, tapos talikod ka na kaismed. Mali yan, hindi yan ang tamang pabalita na dapat ibalita. Dapat wala ng kautusan kasi ligtas na tayo sa biyaya. Hindi po totoo yun, kapatid ko kaibigan. Sa base lang sa aking narinig sa inyong mga sinasabi kanina, hindi po nawawala ang pagiging masunurin natin sa Diyos sa kabila ng inyo at aking pagkaligtas. O kahit sabihin natin, mahal pa natin ang Diyos. Aywan ko, Brother Johnson, kung naipaglilingkod na ninyo ang talata, pwede ba ating basahin? Doon lang ako magbabase sa aking sasabihin pa. So, 1 Kapitulo 5, 2, 3 at 4. Ayan. Mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, sa sinabi ko na, hindi ko talaga magets na ang mga taong nagsasabing mahal niyang Diyos, nanampalataya sa Diyos, ligtas na sa biyaya ng Diyos, pagdating sa pagsabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments, sasabihin agad, Brother Richard, ay ibang storya na yan pagdating sa kautusan. Hindi ako susunod dyan. Ay hindi po tatama mga kapatid. Lalo tigit yung mga taong nagsasabing mahal nilang Diyos. Pakinggan niyo po ang sinabi ng 1 Kapitulo 5, 2, 3 at 4. Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos. Pagka tayo'y nagsisiibig sa Diyos, ay tinutupad natin ang kanyang mga utos. Yun, hindi nila tinutupad. Amen. 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos hindi nawawala pagka masunurin, Brother Johnson. Opo, at ang kanyang mga utos ay hindi naman mabibigat. Yan, isang bagay yan na gusto kong puntuhan bago natin basahin ng 4. Literally, Brother Richard, ang 10 utos, hindi yan pinapasan. Ang sabi ng iba, ang hirap sundin yan, mabigat para sa tao yan. Literally, hindi pinasan. Ikalawa, anong mabigat doon sa 10 utos liban lang kung gusto mo talagang sundin ang layaw mo? Huwag kang pumatay. Mahirap ba yun?
Dali lang. Gusto mo talagang pumatay. Huwag kang magnakaw. Ay, pagkapagnakaw mo ikaw pang nataga, nako, mahirap po yan. Wala akong nakita, lalo tigit pagdating sa araw ng Sabat na 6 na araw magtrabaho, sa pang-7 araw ay pinapagpapahinga ka ng Diyos. Wala akong nakitang mahirap doon, mga kapatid. Sa mga talatang binasa natin na ang tao na tunay na nagmamahal sa Diyos, abay talagang sinusunod niya ang kautusan. Talatang 4, Brother Johnson. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan. Sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Diyan, Brother Johnson, ating maipagdiinan, hindi nawawala ang pananampalataya, magkasama silang binasa natin, kasama doon sa pagiging masunurin sa Diyos. Sa ibang version, sa Good News Bible version o Mabuting Balita Biblia, ang sabi po doon, at ito ang palatandaan na mahal natin ang Diyos. Kung, yan po mga kapatid ay, kung baga, conditional yan ha, kung ating tinutupad ang kanyang mga utos. Naabutan ko kanina yung inyong pinag-usapan na ang sabi ay, yung tao na naligtas sa biyaya o pananampalataya, para bagang kung ikay magsabi na ang kautusan ng Diyos ayon sa sinabi niya dapat sundin, para bagang sabi agad na, ay hindi na yan ang tamang aral at ibanghilyo ng Biblia. Ligtas na tayo sa biyaya, nagtuturo pa kayo ng pagsunod sa kautusan. Kinalalabasan sa tingin nila, salvation by works. Kapatid, kaibigan, sa lahat pong nakikinig ngayon, hindi po totoo na turo at aral ng Biblia na kung ikay nanampalataya, mahal mo ng kapwa-tao mo ang Diyos, ikay naligtas sa biyaya at nananalig ka na sa Kanya, wala na yung pagiging masunurin ni Kristo. Well, in fact, ang isa sa pinakamabuting talata na atin pong masabi, mga kapatid, sinabi sa una ay 2 Timoteo 6:14, natuparin ang mga kautusan ng Diyos hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede ba nating ipaglingkod dyan, Brother Johnson, pinakahuling talata na lamang? Sige. Ito po, unang Timoteo 6:14, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Walang dungis, walang kapintasan, sundin po ang kautusan hanggang sa pagparito ni Kristo. Saan natin masabi ngayon na wala na ang pagsunod kumo tayo po ay naligtas na kay Kristo? Malinaw lang po, kapatid, na ang tao pong tumatanggi sa Ten Commandments, ito'y sapagkat ang mga taong ito'y napipigilan lang kasi yung layaw o gusto niyang gawin sa sarili. Back to you, Brother Johnson. Ayan. So, malinaw po yan, mga kapatid. So, doon sa nagtanong po sa atin, si Gio Gibara, ang sagot natin ay yon, malinaw. Napakaganda po ng detalye na ating sinagot. Kung ang kaligtasan ay sa relihiyon at sa pagsunod, hindi po. Ay, ano ang nagiging papel ng kautusan? Ito ay nagtutuwid sa atin o nagtumutulong sa atin sa matuwid na pamumuhay. Ito po yung ating manual ng paraan ng tamang pamumuhay. Dito natin po ibabatay yon para tayo hindi lumalakad na salungat sa kalooban ng Diyos.